Eto na nga, may nagpa-translate na naman sa amin at isi-share ko sa inyo na mga marites ko kung paano ako mag-translate. Isa pala to sa mga pinagkakakitaan namin ng asawa ko bilang extra income namin dito sa Japan. Di naman ito lagi-lagi pag may mga kliyente lang kami. Laptop at cellphone lang ang gamit ko sa pagta-translate ko. At syempre, kailangan computer literate ka. You know how to operate Microsoft Word. Dapat meron ka ring alam sa Japanese language. Minsan, pag di kinakaya ng utak ko, ginagamitan ko na rin ng Google Translate. Pero dahil madalas hindi tama yung pagkakatranslate sa Google, kailangan nating gumawa ng paraan at hanapin yung right term sa Japanese na word na gagamitin natin. Hindi madaling mag-translate ng Japanese to English or English to Japanese. Kasi ang pinakamahirap sa part na to ay yung dapat tamang kanji ang magamit natin at hindi yung basta-basta na lang na nakita natin sa Google. Kasi maiiba ang meaning at basa nun. Sa pagta-translate, kailangan mo din ng mahaba-habang oras dito. Malaking bagay din yung marunong ka na magsalita ng Japanese, marunong ka pang mag-English. Kasi madali na lang para sa'yo ang mag-translate. At dahil hindi naman ako ganun kagaling sa Japanese, malaking bagay na para sa akin na nagkaroon ako ng asawa na Japanese. Nagbabrowse din ako sa mga ibang website na Japanese website para i-check kung tama yung mga words na ginagamit ko. Syempre, hindi ako magre-rely sa sarili kong kaalaman because I am not Japanese. And of course, after nating matranslate yung isang document, kailangan nating ipacheck sa asawa ko to make sure na tama yung pagkakatranslate natin from English to Japanese.